Magandang araw po mga Kapinoy. Araw po ng Biyernes, umaga, alas 7, papasok po ng trabaho. Mukhang makulimlim ang panahon ngayon. Kasi wala pong araw, alas 7 na. Pero malapit na pong panahon, darating na ilang araw at ilang linggo, hahaba na rin ang araw natin. So, kamusta po kayong lahat? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa amang sulok ng mundo kayo na andon, mga Kapinoy. So, ano ba nangyari na? Anong latest na natin sa pangyayari sa ating Senado at kay Kibuloy? Marami hong nagtatanong sa akin kung bakit ko daw sinusubaybayan ang nangyayari kay Kibuloy at saka sa Senado. Well, gusto ko lang pong malaman talaga kung ano ang mga nangyayari ngayon at kung gaano katatag ang ating institusyon, ang institusyon ng Senado ng Pilipinas. Kasi po alam natin na itong si Kibuloy ay isang hindi pangkaraniwang tao sa atin sa Pilipinas. Hindi po siya pangkaraniwang tao. Siya po ay isang makapangyarihang tao dahil po siya po ay kaibigang matalik ng mga Duterte. At alam na po naman po natin ang mga Duterte ay naging si Digong ay naging presidente ng Pilipinas. At ang kanyang anak ngayon ay vice presidente na si Sara. Congressman na yung isang anak na si Pulong. Ang mayor ng Davao ay anak ng si Baste. So talaga pong nasa itong si Kibuloy ay hindi basta-basta tao sa atin. Ngayon po mukhang nasusukat ang katatagan ng ating Senado. Dahil po nagbigay po ng subpoena ang ating kagalang-galang na senador na si Risa Hontiveros upang nagbigay siya ng subpoena para kay Kibuloy para umapir sa investigasyon para makagawa ng magandang batas in aid of legislation against women, children, kung saan siya si Risa Hontiveros ang pinuno ng committee. So, ang latest po ay nagpadala ng subpoena, hindi umapir, nag-issue si Hontiveros ng cite of contempt and cited Kibuloy citing in contempt. Inalmahan ni Padilla, hindi naman nakakuha ng 8 boto si Padilla. So, ang ginawa ni Subiri, sinabihan si Risa Hontiveros, nabigyan ng show cause order si Kibuloy para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt or ma-issuehan ng warrant of arrest. So, binigyan ng 48 hours from receipt of the service na iserve po sa mga abogado ni Kibuloy. Yes! And ngayon pong Biyernes ay nag-lapse na po ang 48 hours na ibinigay. And then, nakapag-submit naman ng answer or explanation ang mga abogado ni Kibuloy, pero hindi pa rin po umapir si Kibuloy. Anyway, talaga namang hinihingi ay show cause. Pagpaliwanag kung bakit para hindi dapat hulihin. So, yan. At nagbigay po ng paliwanag ang mga abogado o ni Kibuloy. At isa sa mga dahilan kung bakit daw hindi a-appear ay dahil sa ang kaso daw po, ang investigasyon ay hindi binibigyan na daw po ng parang sinasabi na po sa investigasyon na guilty si Kibuloy
At padalawa, yan daw po ay hindi in aid of legislation. Ano, ganun po. At meron pa sinasabi na ang kaso daw ay nasa husgado na. So, alright. Wala pong bago. Walang bago sa mga rason na ibinigay. Yun pa rin ang issue na ibinibigay ng mga kampo ni Kibuloy, ano. So, para kay Riz Hontiveros, which is the right thing to do, is to ask the speaker to issue a warrant of arrest. Ano, ituloy ang contempt. So, yan pong hinihintay natin kung yan ay ibibigay ni Senate President Miguel Zubiri. So, ang tanong, by the way, meron pa palang isang issue at mukha pong may nagsasuggest na ang show cause order daw, ang decision sa show cause order is to dapat i-elevate po ang pag-uusap sa plenary. Ano po yung plenary? Ibig po sabihin, yan pong show cause order at yung motion to cite Kibuloy in contempt or to issuance of warrant of arrest ay pag-usapan sa buong miyembro ng Senado. So another delaying tactics po yan, ano. Another delaying tactics. At gusto nila ipag-aksayahan ng mga raming senador na pag-usapan niyang warrant of arrest. Okay, so delaying tactics yan at tama natin kung ano mangyayari. Pero pag-usapan natin, ano bang nangyayari talaga sa ating Senado? Bakit parang hindi ko nakikita ang tibay ng ating ng institusyon ng Senado ng Pilipinas laban dito ay Kibuloy? Ano po, marami pong, at least ang alam ko ay dalawang pagkakataon na parang bumibigay sila sa kagustuhan ni Kibuloy. Ano? Una, wala po sa rules ng Senado na magbigay ng show cause order sa isang witness na sinubpina, no? Para magpaliwanag para hindi siya hulihin o contempt or issuance of warrant of arrest. Wala pong nangyaring ganun. Ngayon lang, ano? Ngayon lang. At dahil nga pinagbibigyan, okay, pinagbigyan sila si Robin Padilla na para hindi mahuli agad si Kibuloy or sa kanyang kagustuhan na bigyan ng what we call this, due process, ay sige, binigyan ng show cause order. Ano? Yun. So, ngayon na hindi nangyari yun, ang gusto naman ay ibigay sa plenary. So, yan po isa sa mga bago na ginawa ng Senado. Ano? Issuance of a show cause order. Yan po ay bago. So, yan po ay sa kapritsyo ng Kibuloy camp. Ano? Padalawa ay ito pong yung show cause order ay una, padalawa ay itong gusto nila na ma-elevate ang matter sa plenary. Another thing na talagang bago sa Senado. Ano? Isipin po ninyo pag-aaksayahan ng mga senador na magdiscuss or magdiskusyon para lang mahuli o huhulihin o dapat bang hulihin si Kibuloy. Ano? Mukha pong nananalo ang Kibuloy camp sa pagde-delay na mahuli siya.
Pero yan po ay aking obserbasyon lang. Ano? Mukha pong napakalakas talaga ng kampo ng Kibuloy na yan para pagbigyan ang ganitong mga hinihiling sa Senado. Ano? Yan po ay mga wala sa rules and regulation ng Senado. Okay? Wala po yan. So, ang magandang balita naman po ay sa kabilang parte, sa House of Representatives ay mukha pong mag-i-issue na ng warrant of arrest or failure to appear din. Ano? At ipinakita na po sa media ang pupuntahan ni Kibuloy, kulungan, kung sakasakalit makulong na, ano? At mahuli. Wala po kasing nag-object doon. Ano? So mag-i-issue na rin ng warrant of arrest si Speaker Romualdez. Ano? Yan po inaasahan ko. Ewan ko lang kung anong mangyayari dyan din. Sana naman ay matuloy para naman matulungan ng ating Kongreso sa paggagawa ng tamang batas tungkol sa issuance ng franchise. Ano? Yun po kasi ang diskusyon doon. Okay? So, malaman natin ang susunod na kabanata. At sana po mapatunayan ng ating Kongres, ating Senado na matibay ang institusyon at kapanipaniwala at hindi lumuluhod sa kapritsyo ng mga malalakas at makapangyarihang tao sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po.